ngayong araw na to, may nasipa na dating Senate President. Diba? Ang kwento pa rin po ng flood control project kung saan po nadamay po ang pangalan ni Congressman Arjo Atayde at ng kanyang ama na si Tito Art. O ano ngayon? Ano masasabi ninyo? Abroad kayo? Almost every month. Nagpupunta kayo sa iba-ibang bansa. May mga regaluhan pa kayo. Nung inaresto po si Mr. Art Atayde dahil sa bintang na murder at saka kidnap with ransom. So sinabi naman ni Congressman Arjo na hindi raw sila magkakakilala. Dumalaw lang daw sa office niya, hi hello lang daw. Ako ba pag pumunta sa opisina mo, mag-hi hello lang tayong dalawa. Nakarma ka tuloy kasi suplada ka, maldita ka, at saka bully ka. Ang akala natin, di ba, ang problema lang ni Kim Chiu at ng kanyang ate Lakam, yung tungkol sa financial na aspeto. Hindi lang daw po yung sa pera ang problema. Pati love life daw ni Kim Chiu ay pinanghihimasukan ng kanyang ate Lakam. Nako, kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? May kasabihan po tayong mga Pilipino, huwag daw po tayong mamroblema. Pabayaan daw po natin ang problema na mamroblema sa kanyang sarili. Nandito na naman po kaming tatlo para pampalimot ninyo sa melangkolya, problema at mga kung ano-ano pa. Tama, Rowel Chika? Tama, sa anumang kwentong narinig nyo't nababasa, antay lang po tayo ng resulta. Ayun, may rhyme. Diba? Naku, ano naman kaya masasabi ni Barikutot? Wendell Alvarez, of course. Naguguluhan ba kayo? Dito sa amin, hindi magulo ang ilalatag namin sa inyo ng mga showbiz intriga at mga showbiz balita. Siyempre, hindi din magulong aming opinion. Pag ginamit niya isang word, hanggang dulo, yun na yun. Totoo naman po yan, mga kachika. Siyempre, nandito po kami sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Kumusta ka naman sa mga problemang dumadaluyong sa mundo ng politika? Oo nga, grabe, nakakagawalat ng mga pangyayari. Ang Hindi mo bibilis. alam, bibilis na. Oo. Diyos ko, itong araw na ito, kinabukasan, hindi na pala, wala na. Ngayong araw na to, may nasipa na dating Senate President. At saka araw-araw, iba-iba ang bida. At saka ito, Papansin nyo? alam mo na po na ng karamihan na doon sa Senate hearing, di ba, nag-imbestiga. Tapos bigla nagsalita ang isang senadora, si Senador Hontiveros, di ba? Sabi, Your Honor, maglilib muna ako kasi meron daw ako doon na Nung pala. yun na yun. Yung nagkakakudeta na. May kudeta na pala. Nagbibilangan na pala ng boto. Pero hindi doon yung nagsimula. Hindi. Isang linggo na nakararaan, pinag-uusapan na yan. Kaya kita mo, naka-ready na yung mga speeches nila. Yes. Grabe. Kaya nakaplano ang lahat. Naka-prepare. Nabibigla lang tayo sa bilis ng mga pangyayari. At tulad nga po ng una naming paksa na ilalatag sa inyo, ang bilis din dito. Ito ang hindi nakaplano. Ay, oo. Ikinagulantang nila ito. Pati na ng ating mga kababayan. Diba? Ang tinutukoy po natin, mga kachika, syempre pa, ang kwento pa rin po ng flood control project kung saan po nadamay po ang pangalan ni Congressman Arjo Atayde at ng kanyang ama na si Tito Art. Nagulantang ang marami talaga. Nagulat diba? talaga. Oo, nung paglabas kasi nung pagbanggit ng pangalan niya, eto na, ilang oras. Naglabasan naman na yung mga Kaya naman agad-agad si Maine Mendoza para din siyang pigsan, layo pa ng karayom. Ay, talagang super. To the rescue agad. Kasi naman, asawa niya yun. Natural, maintindihan natin. At ang natin. sabi niya, stop the hatred. Walang ginagawang masama ang asawa ko sa loob. Unfair. Huwag kayong magpapaniwala sa mga baseless accusation, mga ganyan. May sinabi ba siya huwag kayong magpapaniwala? Ang sabi niya, baseless daw ang akusasyon. Ang sabi niya. Ako naman, lagi ko naman inilalatag tayo, ito po ay kwento pa lang ng mga diskaya.
hindi pa po natin alam kung alin ang totoo at hindi sa kanilang mga sinabi sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon, yung burden of proof, sa kanila pa rin po yun. Hindi bang gagaling sa mga pinagbintangan nila at sinabi nila mga pangalan. Yung burden of proof dun sa mga diskaya, patutunayan nila ngayon na totoo ang kanilang mga sinabi at inilatag na naratibo. Correct. At dahil sa artista nga si Maine at si Congressman Arjo, natural lang na pinag-uusapan siya. Yan. Naku, ang bilis talaga. Ang titindi, no? Ang titindi yan. O ano ngayon? Ano masasabi ninyo? Abroad kayo? Almost every month. Nagpupunta kayo sa iba-ibang bansa. May mga regaluhan pa kayo ng mga Kelly bag, mga ganun-ganon. 7 million. 7 million worth na Hermes Kelly bag. Sinundan na ito ng mga bahay na pinagagawa. Ganito yan. Ang lahat po talaga may back to you na tinatawag. Yan ang nakakalungkot. Yung pagpapa-interview sa isang panahon na hindi natin akalain na isusumbat pala sa atin. Hindi pala nabubura yan, nabubura. Totoo. Sige, balikan natin yung mga kwento tungkol sa interview naman ni Sylvia Sanchez, ang nanay naman ni Congressman Arjo. Siyempre, meron siyang interview kay Corina Sanchez, yung may yate, at saka naka-jet ski siya. Di ba? Labas ng labas yan sa paulit-ulit. At saka yung unang dating, di ba, si Corina, nahanap niya si Sylvia. Nasaan na kaya si Sylvia? Yung pala, doon sa dulo. Sylvia ang sabi niya, hindi Sylvia. Baka mamaya iba na namang karakter yan. Naka-jet ski pala, na nakasuot ng pagkalaki-laking diamante. Ay, mga diba? tingin mo ilang 10 ba? Ay, hindi ako marunong bumasa ng mga karat. Sila lang ang nagkakaintindihan dyan. Tapos may yate, di ba? Ang sumunod, eto, umaalingaw-ngaw, ibinabalik na may interview ni Sylvia naman kay Karen Davila. Yung ipinaggagawang bahay sa kanilang subdivision. Lilipat daw sila dahil kay Jella na raw yun. Lilipat na raw. Madali ito. Tatatapos ito this year. Mga ganon. Ayan na, naungkat na pati yung chopper. Diba? Yung bahay sa Batangas. Diba? Yung mga vacation house. At saka yung mga resorts nila. Kaya ano po talaga kapag ganito na naiipit ka sa isang sitwasyon na hindi mo iniisip na darating pala, halukayin ngayon lahat dyan. Eto na nga, lumabas nga rin po. Eto po matagal na naming alam ito, pero hindi naman po natin inuungkat ito. Pero lumabas na po sa agenda. Naglalabasan na rin yan. Naglalabasan. Yung panahon po, 1992, nung inaresto po si Mr. Art Ataide dahil sa bintang na murder at saka kidnap for ransom. So, ngayon ang sinasabi, kasi naman napakalinaw, yung sinabi naman ni Mr. Curly Discaya, sobra po. Paulit-ulit naming napapanood dyan. Kahit sa ang news, andun talaga. Yung tulad na lang po, kay Congressman Arjo, ipinababalik ko po yung 60 million pesos. Sabi pa nga ni Aling Sara, pera. Sabi pa niya gano'n. Tapos sabi ni Senador Jinggoy Estrada, sabi niya, ibinigay mo yung 60 million kay Arjo? Sabi niya, hindi po, sa tatay niya, kay Mr. Ataide. For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Ataide po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na anong klaseng chat ito? Pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Ataide, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Sabi niya, kasi daw makukulit, nagpa-follow up. Diba? Follow up daw ng tawag na tawag. Yung 25%, kung ilang man porsyento yun. So, ang linaw po kasi, dapat hindi magalit si Maine sa mga netizens na may mga sinasabi ngayon laban sa kanila. Dapat magalit sila doon sa mag-asawang Diskaya dahil sa kanila nang galing yan. 8 diretso talagang sinabi, Congressman Arjo Ataide at ang tatay niya na si Mr. Art Ataide. 60 million pesos. To the rescue agad-agad si May. Kaya doon naglalong uminit yung chikahan. At yun naman ay mauunawaan natin. Alam nga namang kapitbahay pa magtanggol kay Congressman Arjo. Natural si Maine, di ba? Tsaka yung kapatid niya, si Jella. Kasi naman si Jella, inata-atado pa yung Shopee. Sabi niya, ganun. Tapos pag abroad,
Yung gano'n daw, yung mga it's none of your business. So, paano? Sabi niya, ay, magagalit lalo. Alam mo, ang pinakamaganda talaga dito, huwag na lang munang magsalita. Total naman, magkakaroon naman po ng diskurso ito kung sino ang totoo at nagsasabi ng mga tagpi-tagpi lamang na mga kwento. At saka sa mga pagkakataon kasi ito, pag galit, pag sinalubog mo ang galit ng tao, yung mamamayan. Sabog na yung talaga. Sabog. Kaya, sige lang, magalit muna sila. Saka ka magsalita kapag humupa na sila para manamnam nila yung sasabihin. Oo. At saka, yung hatred, totoo, meron yon. Nababasa naman po namin lahat yung mga ibinabato sa kanila. Pero ang hinihingi din ng ating mga kababayan, accountability. Ayan. Yun naman ang hinihingi nila. So, sinabi naman ni Congressman Arjo na hindi raw sila magkakakilala. Lumabas ngayon yung retrato. Yung picture. Oo. Nang sabi niya, dumalaw lang daw sa office niya, hi, hello lang daw. Ako ba pag pumunta sa opisina mo, mag-hi, hello lang tayong dalawa? Ay, syempre, di ba lahat naman nagpupunta, may pakay. kwentuhan. Yan, may kwentuhan. At saka may pakay. Oo, di ba? may kwentuhan. Correct. Wag na lang sana yung hi, hello lang yan, ganito, ganyan. Doon sila maiipit talaga, doon sa mga salitang biglaan na pagpapaliwanag na talagang lalabas at lalabas yan. Diba? At saka alam mo, sila kasi pagka magsalita, parang lalo nila hinahamon ng taong bayan eh. Di ba? Bago sabihin nila na, ay hindi ko naman kilala yan. Sabihin daw, ay hindi mo kilala, ay ang picture na ito. Ay, O may mga naglalabas Diba, na yung ganun eh. resibo. Nung nakarinig kasi sila ng gano'n, ay, nagalit kagad sila na, yun It's eh. unfair, Oo, sabi it's kagad ni unfair. Maine. Oo. Diba? Yun, okay lang na nakikisimpatya tayo doon sa ating mahal sa buhay, pero hindi lahat ay pinapatulan. Pinipili natin ang gyera na ating papasukin. Correct. At dapat pagpapasok tayo sa gyera, may sapat tayong armas at bala. Kaya tuloy, Diba? sa pag ni Maine, sa pagsasalita niya gano'n, ayan, napunta na naman sa kanya yung focus ng mga tao, yung Aldab Nation, nabuhay. Nabuhay na naman ang Aldab Nation. May mga nagtulos pa ng kandila. Diba? At saka yung kanta ni yung kanta ni Alden. Si Alden daw, God gave me you. Ganun daw. Paano daw? Kay Congressman Arjo. Blood gave me you. Ang galing gumawa ng Ang memes mga ng Pilipino ating talaga. mga kababayan. Oo. At saka, eto na yan. Sige, nagpa-interview kayo na nagpa-interview. Hindi nyo siguro sukat akalain na darating yung ganito. Saan ba naipit ang mga diskaya? Hindi ba sa mga interview din? Kay Corina Sanchez at kay Julius Babaw. Ipinakita, ipinagmalaki, ipinagmayabang ang kanilang ilampung sasakyan, ang kanilang mansyon, ang mga adorno sa kanilang bahay. Diba? Doon din nagsimula yun. At lalo na ang payong, na siya ang pinaka... Rolls Royce yun. Diba? Binili lang ang Rolls Royce Dahil sa may payong. payong. Diba? Kaya lumaki na ng lumaki, lumawak na ng lumawak. At si Maine Mendoza, meron pang nakarma katuloy. Kasi suplada ka, maldita ka, at saka may bully mga ka. ganyan ang ano naman. Bully ka, Tapos sabi. otot yan. Otot yan. Oo, otot yan. Alam mo, pinagkakaisahan na sila ng mga Aldab Nation. Binaybeltan si Maine na hindi naman sana kasali na yun, di ba? Pero nakagawa ng paraan. Dinikit nila talagang Aldab kay Maine. Hinusgahan sila agad. Trial by publicity. Samantalang puro kwento pa lamang po ang inilatag nitong mag-asawang Diskaya na hindi natin alam kung gaano katotoo at kung paanong pinagbuhol-buhol lang ang mga kwento para magkagulo-gulo. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, ginugulo nila ang sitwasyon. Kaya sabi nga, bantayin natin kasi baka malito na tayo, hindi natin matutukan kung saan papunta ang kwentong ito. Totoo, baka kung saan sana masuot. Kaya lang, tanggapin natin ang katotohanan. Public figures sina Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde, pati na si Sylvia Sanchez. Kaya yung nag-chopper, di ba, nung nagkaroon ng show nagpunta sila nanood sila ng concert. Hindi. At saka yung isa pa, yung na-traffic kasi sila. Yun nga yun, nanood sila ng concert sa Philippine Arena. Sa aking kasal. Ay, hindi, yung pamanikan. Isa pa yun. Isa pa yung Oo. pamanikan na yun. Yun. At may chopper naman talaga. Pero alam mo, sorry pero hindi ako naniniwala na dito lang nanggaling yung mga
mga ganyan na mga ano nila sa buhay, kaluwagan nila sa buhay. Kailan lang to eh. Di ba? Di ba? Si Tito Art ay dating malapit kay Ginoong Atong Ang. Yun naman yung nung meron pang online sabong. Napakalaki ng kinikita niya doon. Kaya hindi lang dito sa flood control project na ito ibibintang yung kanilang kaginhawahan sa buhay ngayon. Kaya lang kasi di ba, lalo na ganito, pag mga politiko, hindi mo na alam kung sino yung, alam mo yon, Kung sino kalaban mo, kung kanino ba nanggagaling itong mga bagay-bagay na binabato sa'yo. Di ba yan ang hirap talaga? Tapos sabi ni Senador Jinggoy, bakit mo tinext yung mga tao? Iisa daw ang text, send to all. To all. Ganon. Kasi, Your Honor, sinusubukan noon po kasi na kami ay nakapagbibigay sa kanila, ang dami nilang nandyan. Pero ngayon na kami po ang naipit, nawala na silang lahat. So pinababalik na. Ano to, bigay ba? Kasi diba, pambayad giver. ng abogado. Hindi naman ako naniniwala dyan. Grabe na pambayad ng abogado. Kasi di ba, siyempre ang diskaya ng mag-asawa kasi di ba na-press na kasi yung kanilang hindi naman sila makakagalaw. Na-freeze. Na-freeze na. Kaya na-press. Kaya ang ginawa nila siguro, yung mga contract, yung mga binigyan nila, natawagan nila isa-isa at dinabawi. Di ba, nakakaloko? Pero eto naman, hindi ako sang-ayon na mapapasama sa Witness Protection Program itong mag-asawang Diskaya. Hindi naman ako sang-ayon doon. Saan ba nagpasimula ito? Sino ba naging ugat nitong mga anomalyang ito? Sila yun. Dapat, paano mo sasabihin na lesser sila o guilty? Sa kanila nga nang galing to. Tsaka kailangan talaga nilang magturo. Accountability pa rin. Sa inyo yan nagsimula, kayo ang nabigay at hindi kami naniniwala na sapilitan ninyo itong ipinamigay. Ito ay ginawa ninyo dahil sabi nyo maiipit yung mga proyekto nyo. Diba? Yun ang sabi niya eh. At saka, kasi iipitin daw po kami pag di kami nagbigay. At saka diba na yung mga maliliit na mga mamayan na sinasabi nila, yung taga Cebu na nagnakaw lang ng lotion, nakulong. Romel, ganyan. Pag ako naghihiring dati, hindi kami umaalis ni Tina sa courtroom. Kasi hinihiringan yung mga nagnakaw ng lotion, nagnakaw ng isang gatas para ang kanyang anak ay mabuhay. Isang latang gatas na maliit, ipinakukulong. Kaliliit na bagay po nun kung tutuusin, bagaman mali. Hindi tamang gawin na para lang tayo may gamitin at ipanggatas sa ating anak ay magnanakaw tayo. Mali po yun. Pero yung pagkukumpara, napakalayo naman po. Isang latang gatas, isang ganyan na conditioner o kaya lotion o isang pantalon, ikumpara nyo naman po sa mga bilyon-bilyon na ninanakaw sa ating pamahalaan. Yung mga lotion na to sa isang tindahan, di ba? Sa isang grocery store. Hindi ito yung buwis ng sambayan ng Pilipino na ninanakaw ninyo. At saka alam mo, di ba, pag nahuli ka sa mga grocery, pag magnakaw ka kagad, di ba sasabihin nila daw na kailangan bayaran mo yan ng triple. Hindi lang triple, dinadagdagan pa. Dinadagdagan pa. Kaya dapat itong sisingilin natin ito sa mga Diskaya, i-triple din natin, di ba? Pinababalik naman talaga sa kanila ng DOJ. Kaya hindi sila agad-agad tatanggapin na maging witness. Kailangan ibalik nila yung mga kinarit, kinamkam, kinuha, ninakaw na pera sa ating sambayan ng Pilipino. Yan ang aabangan talaga. Tapos eto pa, akala ng mga kababayan natin, porke hindi sila nagpa-file ng kanilang buwis, hindi naman ako nagbabayad ng buwis. Wala sila. Ba sila dyan? Pakialam ko ba? Hindi po. Kapag bumili po tayo sa isang grocery store ng kahit anong gamit, kunwari gatas, kape, sardinas, lahat po yan, may buwis na po tayo dyan. Kaya yung mga ninanakaw po na ito, nito mga kontraktor na ito, buwis po natin yan na sila po ang namamasasa sa ating pinaghirapan samantalang sila nahihiga sa pera. Correct. Diba? Kasali po tayong lahat. Kaya dapat concerned po tayong lahat dyan. Kaya itong kay Congressman Arjo, patutunayan ngayon ng mga Diskaya kung gaano katotoo na nakakarit ng 60 million talaga itong mag-ama. Ngayon, kwento pa lamang to, naratibo pa lang po ito ng mga Diskaya. Gaano katotoo at gaano ka hindi totoo, yan na po ay malalaman natin sa pagpapatuloy ng investigasyon. Yan lang yon. Ay nako,
kantahan mo na si Maine at saka si Arjo. Ako di kakantahan ko lang siya na every breath you take. Anong break? Break? Break. Baka every breath you take. The police. The police pa rin talaga. Huli. Sige, try mo na. Every breath you take, every move you make, Every band you break, every step you take, I'll be watching you. Tagalogin mo nga. Ay. Yeah. Every breath you take. Tuwing ako'y Bawat hininga. Tuwing ako yung hininga. Bawat hininga na aking nakukuha. And every move you make. At tuwing ako'y gagalaw. Hindi ikaw yung kausap mo, may yung kausap ka. At lahat ng kilos mo. Ayan. At ang lahat ng kilos mo ay sa'yo lang yun. Every bond you break. At band ba yung ano yun? Rubber band. Yung nahuli, mag-band ka. Kag ikaw ay nahuli. Sige, kasama every yan. step you take. Kag ikaw ay tuwing maglakad ka. Bawat hakbang mo. Ay, yan ay binibilang. I'll be watching you. Ako'y nanonood lang sa'yo. Ayan. Sinusubaybayan kita. Every single day. At kung ikaw ay... Bawat araw. Game. Bawat araw. And every word you say. At ang lagi mong sinasabi. Ang bawat sabihin mo. Ang bawat salita mo ay sabihin mo. Every game you play. At ang lagi mo nilalaro. Sa casino. Every night you stay. At kung ikaw ay lagi ka na lang matutulog. I'll be watching I'll be watching you. Nakakaloka ito. Okay, pangalawa na tayo. Ang akala natin, di ba, ang problema lang ni Kim Chiu at ng kanyang ate Lakam, yung tungkol sa financial na aspeto. Yun ang alam ng karamihan. Kasi yun lang naman. At alam ni Wendell kung ano ang dahilan. At nailatag na natin last episode. Akala ko nga tapos na yun. Yun pala may karugtong pa, no? Hindi, kasi may mga sources na nagsasabi, ito, si Kim Chiu pa rin ang makakapagpatotoo nito. Di ba? Yung proof sa kanya pa rin. Yes. Meron po kami mga sources na nagsasabi, hindi lang daw po yung sa pera ang problema. Pati love life daw ni Kim Chiu ay pinanghihimasukan ng kanyang ate Lakam. Bakit? Nakakaisip naman yan. Yung okay na yung may pera ka, pero yung pagkimasukan mo pa yung kaligayahan. Unahin natin, Gerald Anderson. Sumunod, Sian Lim. Tapos ngayon, Paolo Avellino. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit pati ang love life pinakikialaman? Naiisip ko lang, syempre, di ba, katulad ng mga magulang, di ba, namimili yan na itong wag yan, kasi maano yan. Yung pala, eto katulad din si Ian, ang ugali ni Ian, di ba, alam ng lahat masinop yan. At manegosyo. So, bawat single centimo, alam niya. Kung saan, syempre nga naman, kapag sila nagkatuloy at nagnegosyo na sila pareho. Hindi, kahit magkasintahan pala, tapos nag-uusap. Uusap na parang, yung pera mo, ganito, parang kinikita mo, ganito, dapat tinalagay mo dito. Ginaganon siguro ni si Ian Lim, tinuturo niya. Kaya naisip siguro nila, naku, paano pag natuto siya sa mga pera-pera niya? Paano na? Paano na mga kembular? Mga siyempre may mga ganyang iniisip yan. Hindi, totoo. Hindi ba nangyari yan sa isang love team na magkarelasyon sa tunay na buhay na nagkahiwalay? Di ba yung nanay? Yung nanay, ganun din. Anong sabi dun sa lalaki? Naku, di ba ang sabi dun sa lalaki, nasabi niya wag yan kasi, di ba, puro ano lang yan. Yung puro panggatsa lang yun yung lalaki, hindi... Granatsa lang yung lalaki. Mauubos ang pera niya sa mga kamag-anak. Yes, kasi bigay ng bigay doon. Yun. Nagtatanungin naman ako ni Tito Manny Garcia at ni Tita Norsky, ni Wating at saka ni Tita Ace. Comment below. Comment below na naman to. Sigurado yan. Oo, kasi sinabihan nung nanay ng aktres, siya mismo. Oy, bantayan mo yung boyfriend mo baka mamaya maubos ang pera niyan.
Yun Dahil na. hindi siya marunong, hindi siya masinop. Correct. Ngayon, siguro ang iniisip nila Cam, baka mamaya Maimpluwensyahan. maimpluwensyahan. Oo. Nakakalungkot. Si Paolo Avellino marunong din kasi sa kinikita. Ay, kasi ito nanggaling, alam natin, nanggaling naman ito sa hirap. Alam mo yun, kaya marunong mag-ipon. Mag-ingat, oo. Kaya alam mo, hindi tayo nagtataka na si Kim pala, nung malaman na gano'n naubos na yung pera niya, nalaman natin na marami pala sa investment. Siguro dahil doon sa mga partner niya, tinuturuan siya. 'Di ba? May mga bahay pa sa Tagaytay. Panahon nila ni Sian Lim yun yung nakapagpundar si Kim ng mga propiedad. Siguro naisip nila Cam, naku, baka ma-impluwensyahan siya, baka pinagkukwentuhan nila kung paano magganito, magganyan. Paano na ang Kembular, di ba? Oo nga. Yun siguro. Maaaring totoo yung sinabi nung source or pwede rin naman na ang concern lang naman nila kami mapatino at maging maayos ang buhay ng kanyang kapatid. Pwede. Tama. Mas Pwede. masarap paniwalaan. Correct. Na bilang nakatatandang kapatid at galing na siya sa relasyon na ganyan, mas sasabihan niya si Kim Chiu kung sino ang tama. Kung sino yung, ikaw na ba si Mr. Right? Right. Ayan. Oo. Love of my life. Ganon. Diba? Ikaw na ba ang ice Ikaw, cream? ano sa palagay mo? Ba't pinanghihimaso ka ni Ate Lakam ang love life ni Kim? Kaya siguro gano'n naman, kasi di ba kung minsan ka, di ba, tulad sabi ni Romel, di ba yung nanay, di ba yung pamilya mo, sila ang nakakaalam kung sino ang nababagay doon sa kanilang kapatid o sa kanyang anak. At saka siguro, di ba, yung sinasabi ng mga, tapos makita mo yung lalaki ganito, bakit yung lalaki maraming naiipon, di siyempre, ay naku, baka may impluwensyahan niya itong kapatid ko, baka hindi na ako, di ba? Baka imbis niya yung ibibigay sa kanya 100K, 50K na lang. Dahil diba? sabihan ng lalaki, Oo. no, 50K is enough. Oo, di ba? Kasi ikabubuti naman din ni Kim, di ba? Ganda naman yun. Kasi ayaw naman siguro ni Kim na mangyari doon sa katulad ng isang artist, di ba? Sino naman yan? Sino naman ba Na yan? pagbabigay niya, di ba? Patago. Ay, So, alam ko yan. Ay, alam ko na yan, patago. Alam natin Okay. yan. Oo. So, ayun, nakakadalawang blind item na tayo. Patago. Oo, Kasi patago. sinisita nung guy. Oo. Kaya yung kontrata pala, no, iniiba. iniiba ng Pag may kontrata. proyekto. Yes, magkahiwalay. Magkahiwalay pala yun, ano. Oo, Kung kasi- dito piso, dito 10 piso. Oo, kasi siyempre ito, ibibigay doon ng actress sa ano niya, di ba? Paabot ng Kawawa naman sila. Nagpapakamatay sila sa pagtatrabaho. Siyempre, mahal mo ang magulang mo at mga kapatid mo. Oo. Magbibigay ka rin. Pero kung iisipin mo na sa kabilang banda, okay din yun kasi katulad niyan, di ba? Matutong humawak ng Oo, pera. katulad niyan pag wala mga proyekto. Ay, oo. Oo, paano? Tama rin naman. Tama rin, Nagsisimpan ka. Correct. Nagtatabi ka para Oo. meron kang madukot sa panahon ng pangangailangan. Yes. Kasi Diba? siguro iniisip niya, paano pag hindi ka na sikat? O paano? Oo. Saan ka pakukuha ngayon? Wala ka nang ginagawa. Oh, tama rin naman sila Tama. Kam doon, di ba? Oo. Tama ba sila Kam doon? Tama din siya siguro. Dukutin mo. Yun naman ang puso O mo. baka naman tama rin siya sa pagpayo kay Kim Chiu kasi siyempre, paano naman si Eddie, di ba? Eh di ako. Eh, di ako. Oo nga no. Di ba? Koreano. Oo. Kano riyan? Kano Korean? Paano naman si Eddie? Oo. Sino pong Eddie? Eddie ako. Eh, lalo na, di ba, sinabi pa ni Kim, di ba, siya yung buhay Siyempre niya ni ate. daw, Oo. oo. Ate niya, di ba, yung siya yung nagtumayong Siyempre, mami niya. Naalala ko na nung nagkasakit sila Kam. Si Kim nang hingi ng panalangin. Oo. Sa kanyang mga tagahanga, mga kaibigan, hindi siya mapakali dahil may sakit ang ate Lakam niya. Dahil parang, tagal na nasa ospital, ano? Oo, at saka di ba sinabi ni Kim na, paano ako magsisimula? Oo, kapag nawala yung siya. ate kasi niya. siya yung halos Oo, siyang may hawak ng kaban. Correct. Kung baga, hindi niya alam. Paano ako magsisimula kapag nawala siya? Kaya labis na super alala I talaga si don't Kim. know where to start. Oo. Sabi niya, please pray for ate Correct. Lakam. Yun ang sabi niya. Oo. Nung nagising si Lakam, di ba, tuwan-tuwa siya, sobra. Tapos pala, ang sasalubong sa kanya, ganito pala, Pagkatapos, problema. nakakalungkot. Oo. Sana yung puso, wag nang pakialaman. Oo. Yung iba na maaaring intangible, yung nahahawakan, pwede. Pero yung puso, ibigay na sana yun kay Kim. Kung sino ang kanyang kaligayahan, ipaubaya na sa kanya. At saka nga ka rin kay Kim, no? Sa kabila ng marami ng kwento, never siya nagkumpirma. Totoo.
Hanggang ngayon, Oo, wala. Wala, ayaw niya. Napakabait. Pero wala Sobrang siyang bait. tinututulan pag may lumalabas. Oo. Kasi alam naman niya ang totoo eh. Correct. Alam niya Tama. katotohanan, Pero di ba? napakagandang gesture yun eh, no? Alam mo, kasi kapatid mo pa rin eh, yun eh. Oo. Hindi mo na pwedeng natulak na nga eh, tutulak mo pa ba? Kundi, Tama. ano ka lang makikibig-balikat ka, aayusin mo na lang ito ng tahimik para lang Patatawarin mo. Correct. Ang questionable na lang yung tiwala. Yun lang. Kung kailan mababalik at mababalik pa ba. Kasi sabi nga natin, ini-earn yan pinagpapaguran yan para muling mabalik sa atin ang tiwala. Yun yun, di ba? Pero talagang hindi mo na nakikita sila kama. Hindi na. Hindi na. Oo, Wala hindi na. masyadong ano doon. May mga naghahanap ba? Meron. Yung mga nasanay na. Oo. Diba? Sana naman magdire-diretso na yan. Oo, sana. Okay na yan. Ako, kalokohan yung hindi maaalis. Kalokohan Ay, yun. oo. Diba? Willpower. Correct. Diba? Kapag gusto mong Kapag magbago. ginusto mo, may paraan. Pag ayaw, may Maraming dahilan. dahilan. Oo. Ganun lang yun. Kaya nga, diba? diba? Parang ikaw, diba? Pag ayaw mo na talaga, Ako diba? talaga, Oo. hindi ko ginawang bisyo yan. Oo, naglaro ako. Tayong lahat, di ba? Naglalaro tayo. Pero hindi ko ginawang bisyo. Ganun lang Nasa yun. tao naman talaga yan. Nasa tao Sa'yo yan, oo, di ba? tama. Ay, nako, wala nang pinakamaganda kundi kantahan mo na si Kim Chiu. Di ka Isama kanta- mo na si Ate Lakam. Kantahan ko na lang sila ng Too much love will kill you. Nako, Ay, Diyos ko, Queen yan. Oo. Queen grabe, yan. too much of Freddie Mercury. Mercury, sumalangit nawa. grabe Oo. talaga pag nagmahal ka, no? Ay, nako. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home. And Dito na lang, sa refrain. Ayan. Gusto ko itaas mo yan. Too much love. Ah. If you can make up your mind. And seems it's like there's no way. Kawawa naman. Si Freddie Mercury, sumalangit nawa na. Ay nako, sino ba kasi yan? Sino ba Sino yan? ba yan? Sino ba yan? Alam mo itong pag-uusapan natin, di ba alam naman natin yung mga artista, di ba? Madali silang maingganyo lalo sa mga scam, di ba? At kung magaling ka magpaliwanag. Pero alam mo, ito yung pag-uusapan natin kahit gaano ka kagaling magpaliwanag sa kanya, hindi mo siya makukumbinsin. Ay, Grabe itong paniniwala, ang pananampalataya niya. Sa sarili Sa niya. sarili niya. ay, Oo. ang bongga na. Kasi alam mo Di kung ba ba- nasa build and sell din to? Oo, the same ano din yan. Nung, Negosyo niya? Negosyo niya, doon na-scam sa isang aktor. Pareho din yung negosyo nila, build and sell din to. Namimili siya ng mga lupa, pinatayan, sabi yung binta, pero ito, mas matindi ito. Paano mo siya i-scam? Bakit? Iiskamin. Oo, paano mo siya i-scamin? Kasi doon yun sa mga site na pinupuntahan niya, naku, naluluka nga yung mga foreman doon at saka yung mga manggagawa. Bakit? Pagdating niya kasi doon, gusto niya kasi, masinop kasi siya, gusto niya kasi maayos. Lalo na yung pag mga bakal na putol doon, kailangan itatabi mo yan. Pati pa ako? Oo, pati pa ako kailangan pag nandun siya, ipapakita mo pati yung mga putol ng mga kahoy ng mga Ay. tabla, yung mga Grabe. dos por dos na Ang yun. galing-galing naman nito. Napaka-hands-on. Oo. Kasi sa susunod na proyekto, magagamit pa natin yan. Ganun siya. Oo, kailangan ipunin. Alam mo Pati naman. pa ako? Oo, pati pako, binibilang niya yun. Pinupulot. Oo, kung ilan yung mga pako na ano. Binibilang? Binibilang niya yun. Okay ka naman. Oo, kailangan kung yung pako kasi kailangan kung ilang dos por dos. Pag itinakaw mo doon na gano'n, kung ilang pako yung ilalagay Ay. yun. Hindi pwede yung Sobra sobra. naman to. Oo. Parang may dala namang calculator tong actor Ang galing na to. naman ito. Civil engineer ba graduate ito? Oo. Diba? Tapos alam mo yan, di ba siyempre sa mga karpintero, di ba mayroon na pag tinanggal yung pako, tumatalsik na doon, Oo. hinayaan na yan yun. Oo. Ay siya, iniikot niya yung site at kung ano mapakinabangan, pupulutin niya yun. Wow. Oo. Ang galing. May asawa at mga anak na Ay, artista mayroon. to, diba? Ako, sikat ito. Oo. At may kapatid din siya na artista. Marami sila. Marami yan. Dahil yung asawa ba nito, kuring din? Ay, parang kuring, pero parang mas lalo na damay doon sa lalaki.
Mas kuring yung lalaki. Kuring yung lalaki. Madaling yumaman nga ito mga Ang ito. tindi. At saka hindi mo ma-scam to. Ay, hindi mo talaga. Diba? Marunong. Kahit magaling ka magpaliwanag, kahit madala ka pang laptop, sabihin mo, Kahit sir, lead ganito. talker ka, hindi siya maniniwala sa'yo. Ay. Hindi. Sasabihin niya sa'yo, naku, i-coating ko pa yung site kasi kukunin ko pa yung mga sobra-sobra doon. Kaya wala siyang kwento ng pang-scam. Wala. Hindi siya talaga kaya. may scam, ano. Ay, hindi talaga. Hindi mo siya Grabe, kaya. ang galing-galing naman niya. Hindi nga mautangan yan eh. Ay, talaga? Ayun naman hindi maganda. Parang naman yatang sumobra na. Sumobra naman May yun. narinig ka bang umutang sa kanya? May narinig ka bang... Pero tumutulong ba siya sa mga kapatid Ay, niya? tumutulong naman siya. yun na. Nagbibigay Ayun naman naman pala siya. eh. Mabait naman Magaling. siya. Pagdating sa pero wag mo lang siya utangan. No. Bakit? Ay, siyempre, alam mo Tinry mo na ba na umutang sa kanya? Naku, hindi nga yan nanggigib eh, di ba? Ay, Ay, hindi. Wala daw relevance. wala pala. Walang rally yun. Walang giblab pala. Wala. Oo. Eh, dami nilang commercial. Nako. Ay, 'di ba kung minsan nga yung mga commercial, 'di ba? Yung mga 'di ba pag commercial mayroong binibigay sa inyo. Giveaway. Giveaway, 'di ba? Ex-deal. Tinatabi niya yan, tinatago niya sa bahay niya. Para? Bakit? Eh, siyempre, alam mo naman, sila lang yung kakain, hindi naman pwedeng Ay, sabihin grabe na naman. sobra. Nako, baka may nabubuo sa isip ng mga SNNers na yung isang aktor to. Oo. Ay, hindi siya Ay, yun. hindi. Hindi siya yun. Oo, hindi siya yun. Hindi siya yun. Hindi yun. Basta ito, ng mga artista ito. At, alam mo, magbibigay. Pareho kasi ang clue pamilya din. Oo, pareho. Oo, At saka mga pareho sila anak. actually. Actress din yung asawa. Pero, oo. Pareho. Hanapin nyo na lang yung nagbi-build and sell. Ayun, Build and sell. oo. Oo. At saka madaling tandaan ito, alam mo kung bakit. Ang kanyang apelyido, sikat na sikat sa Makati. Taga Makati. Ayala. Oo. Tapos pupunta ka Yung may mga tinda pag linggo. Oo. Ay, Ligaspi! Sa Ligaspi, di ba may mga namimili doon? Village, oo, di ba? May Basta alam ko lang kasi sa Bicol yan. Di ba? Albay. Albay. Tapos ang pangalan niya, letter. Naku, sa pinakahuli ng alpabetika. Ay, Oo. alam ko na. Alam Wala ko namang na. iba na, di ba? Pinakahuli Oo, na yan. pinakahuli na talaga. Alam mo nang huli yun, Y, dilinti, si letter Z. Yung asawa, mga unang letra. Ay, mga unang nito. Yan ang laging tinuturo ng mga teacher, di ba? Pag sabi na, magsisimula tayo sa ABC, ha? Ganon. Galing Ang no? galing niya Oo. ngayon. Nasa tamang wisyo siya ngayon. Ikaw talaga to. Ikaw na. Para sa'yo talaga Panggitna yan. ka na. Oo. Panggitna ka talaga. Pero Oo. alam mo, ayaw kong magpagitna. Gusto ko maging contractor eh. Ayaw mo maging middleman. Ayaw ko maging middleman. Gusto ko contractor. Ikaw ang kontraktor. Ako, Magtuturo ka rin ng kung Yes. sino-sino. Kahit wala ka resibo. Wala kayo wala resibo. Ipagturo ko sa lahat. Damay-damay na lang Oo, tayo. tama. Di ba? Nako, mga kasamang SNNers, mga pinakamamahal namin, lalo na ang mga OFW, pantanggal ito ng inyong lungkot. Siguro naman, kuhang-kuha nyo na dulo ng alpabetika. Sabi niya, alpabetika. Ang alphabet, di ba? Tapos daw, sikat na village daw sa Makati. Sigurado po, wala nang mauupo sa inyo ngayon sa row 4. Nakatabi ang mabahong basurahan at walang Electric fan. Wrong air circulator. wala talaga. Wala talaga. Ayan. Oo. Naku, sigurado yan. Kuha nyo na. Kaya naman. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po ang Normal Chika Vlogs ko. Maraming salamat. And speaking of Congressman Arjo Atayde, gusto ko lang iparating mo kay Mamu, kay Mamu Gloria Escoto. Oo. Naalala mo, a few Yes. months back, Oo. sinabi niya, may magaganap na problemang malaki. Oo, may involved siya. Oo, Sa may- pera. Corruption. Eksakto. Yun na yun. Sinabi ba niya yung Oo, corruption? Tapos, at si Maine, maaapektuhan ng bongga. True. Meron palang word na corruption. Corruption, sinabi niya. Madadamay. May ka sa pera. Sa corruption. Meron. Mamu, hindi kami mapapahugasan. Baka magkatotoo. Oo, nasa Oo, vlog. nga. Kung gusto yung panoorin, ako nasa vlog ko po yan sa Romel Chica Vlog. Okay. Ah. At Siyempre wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi kong pinapaalala sa inyo, please, don't skip. At supportahan nyo aming Showbiz Now Official. Ito yung aming TikTok. meron pa palang bonus yun, yung kay Mamu. Oo. Pati yung Julia Barreto, at saka yung... Gerald. Ay, Di ba oo. yan sa magkakaroon
naman problema. magkakahiwalay. Oo. Tama yung award ni Arjo, nakakuha ng award. Oo. Pero masasangkot. Masasangkot. Oo. Tungkol sa pera, Isang korupsyon. skandalo. Naku, alam mo, i-guess natin si Mamo isang araw. Lagyan natin yung sa gitna. Sige, walang biro. Di ba direkta man no? Si Mamo pwede natin i-guess na no, live. Oh. Pero wag ako ha. Kaulaan nyo ha. Okay. Nako, lagi po mga kachika, kayo po ang aming inspirasyon. Maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta at pagmamahal. Romel at Wendell, maraming salamat. Hanggang sa susunod na sultada po, of course, ng inyong programa at aming programa. Ito po ang Showbiz Now! Salamat po. Too much in love with you. Everything that you love me. Yes, you love me.